Moving the plan forward. Gamit ang pangalan ni Madara at itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Obito ay gumalaw sa mundo ng ninja upang makuha ang mga natitirang piraso ng mga plano ng Eye of the Moon. Ilang sandali matapos ang pagkamatay ni Madara, sina Obito at Zetsu ay nagtungo sa Amigakuri at nilapitan ang bagong Akatsuki na may alok ng suporta sa paglikha ng mundo ng kapayapaan na kanilang inaasam. Sa totoo lang, kailangan lang niya si Nagato, kung kanino itinanim ni Madara ang kanyang Rinnegan ilang taon na ang nakalilipas, at kung sino ang kakailanganin sa mga huling yugto ng Eye of the Moon Plan. Habang halos mapangyarihan ni Obito na mahikayat si Nagato, tumanggi ang leader ng Akatsuki na si Yahiko. Inaangkin ni Obito na kalaunan ay pumayag siya nang hindi sinasabihan ang ibang mga miyembro ng Akatsuki. Nalaman ni Obito ang isang pagsasabuatan sa pagitan ni Hanzo at Danzo Shimura upang patayin si Yahiko. Hinarang at pinatay niya ang mga miyembro ng Akatsuki na sumubok na iligtas si Yahiko at nang mamatay ito, hinikayat niya si Nagato sa isang bagong direksyon para sa organisasyon, na nakatuon sa pagkuha ng mga tailed beasts. Habang si Nagato ang naging leader ng Akatsuki at nag-recruit ng mga makapangyarihang missing nin para sa kanilang layunin, si Obito ay gumamit ng alias na Toby at binago ang kanyang pagkatao sa mga miyembro upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa Kirigakuri, si Obito ay nagkontrol sa ika-4 na Mizukagi, na sa katunayan ay ginawa siyang de facto Mizukagi. Matapos na mawalan ng pag-asa si Kisame Hoshigaki sa mga kasinungalingan ng mundo, si Obito, bilang Madara ay nagpakita sa kanyang sarili kay Kisame at nangako na gagawa ng isang mundong makatotohanan. Si Kisame ay naging kanyang matapat na tagapaglingkod, isa sa iilang taga-Kiri na may kaalamang nagtrabaho para sa kanya. Sa panahong ito, natuklasan ni Obito ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Rin, na senelyo ng taga-Kiri ang 3 buntot sa kanya upang gawin siyang isang time bomb na wawasak sa Konoha. Sa pagpipilit ni Rin, pinatay siya ni Kakashi upang maiwasan ito. Ang manipulasyon ni Obito sa Mizukagi ay kalaunan ay natuklasan ni Ao, at napilitan siyang iwanan ito. 12 taon bago magsimula ang serye, binisita ni Obito ang libingan ni Rin sa Konoha. Si Kakashi ay naroon na nang siya ay dumating, at si Obito, na palihim na nanonood, ay narinig siyang nagtapat sa libingan ni Rin na ang asawa ni Minato, si Coach Ina Uzumaki ay malapit ng manganak. Alam na si Coach Ina ang Jinchuriki ng Nine Tails, at ang selyo na nagpapanatili sa Nine Tails na nakapaloob sa kanya ay mahina sa panahon ng panganganak, sinundan ni Obito siya sa gabi ng ika-10 ng Oktubre. Pinatay niya ang kanyang mga taga-bantay at midwife na kinabibilangan ng asawa ng ikatlong Hokage, at kinuha ang kanyang bagong silang na anak na si Naruto Uzumaki, bilang hostage upang pigilan si Minato na makialam. Nagawa ni Minato na kunin si Naruto sa kanya, na nakagambala sa kanya ng sapat para makatakas si Obito kasama si Coach Ina. Hinugot niya ang Nine Tails mula sa katawan ni Coach Ina, inilagay ito sa ilalim ng kanyang kontrol gamit ang kanyang Sharingan at inutusan itong sirain ang Nayon. Si Minato ay dumating pagkaraan upang tumulong sa pagtatanggol ng Nayon. Bago pa makatulong si Minato ng husto, o sabihin man lang sa kahit sino kung ano ang nangyari, natagpuan siya ni Obito at sinubukang gamitin ang Kamui upang ipadala siya palayo at pigilan ang karagdagang pakikialam. Nakatakas si Minato gamit ang kanyang Flying Thunder God technique, ngunit hinabol siya ni Obito. Hindi nakilala ni Minato si Obito habang sila ay naglalaban, sa halip ay pinaghihinalaan niya na siya si Madara Uchiha. Sa una ay nahihirapan siyang matagumpay na tamaan si Obito, ngunit matapos ang ilang mga nabigong pag-atake, sa wakas ay tinamaan siya ni Minato ng Rasengan at tinatakan siya ng Flying Thunder God Seal, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport kay Obito anumang oras na gusto niya. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang kontrata ng selyo kay Obito upang palayain ang Nine Tails mula sa kanyang kontrol. Nasugatan at nawalan ng kanyang pinakamahusay na armas, tumakas si Obito. Ibinigay ni Minato ang kanyang buhay upang iligtas ang Nayon sa pamamagitan ng pagselyo ng Nine Tails sa kanyang anak, at sa gayon ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong ipaalam sa kahit sino ang pag-atake ni Obito. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng pamunuan ng Konoha ang isang pakikialam ng Uchiha, at dahil dito ay inilagay ang lahat ng mga miyembro ng angkan sa ilalim ng mahigpit na pagsisiyasat. Nang lumipas ang ilang taon,
Inatake ni Obito ang konboy ni Fire Daimyo papunta sa Konoha, inilagay ang lahat sa isang genjutsu at pinatay si Tenma Azumo, ngunit mabilis na umatras matapos maramdaman ang papalapit na si Kakashi. Mga taon pa ang lumipas, ang mga Uchiha, bilang resulta sa maling pagtrato sa kanila, ay nagsimulang magplano ng isang kudeta. Bumalik si Obito sa nayon na may layuning palalain pa ang tunggalian, ngunit natuklasan siya ni Itachi Uchiha. Naniniwala na si Obito ay si Madara, humingi si Itachi ng tulong sa pagmassacre ng kanilang angkan. Pumayag si Obito, at inalok si Itachi ng posisyon sa Akatsuki. Sa gabi ng pagpatay, pinatay niya ang Konoha Military Police Force at pinatay si Izumi Uchiha. Pagkatapos, kinuliktan niya ang ilang mga bangkay ng Uchiha upang kunin ang kanilang Sharingan para sa kanyang sariling paggamit. Nakita rin niya si Danzo sa panahong ito. Kasunod ng pag-atake, pinutol niya ang kanyang buhok at dinala si Itachi sa kanyang organisasyon. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.